Hello people! Day 12 na tayo ng Ramadan series. Okra or bamya ang pinaluto ni Amo today. Frozen okra naman yung gamit namin dito. Meron yang okra na extra, merong okra na zero. Yung extra, yung super liit. Yung bubot na bubot pa talaga. Yung ano naman, yung zero, yung medyo half inches. Ganun. Nakapagpakulo na ako dyan ng karning baka na cubes, walang buto. Nagisa tayo dyan ng maraming onion. Nagisa din tayo ng tomato paste. Tamang kutob-kutob lang yung tomato paste na yan. Depende sa gusto nyong asim, gusto nyong kulay. And then sinunod ko na yung okra. Yung okra natin, pinaghalo ko yung extra and yung zero. Ito yung extra, tapos yung zero naman ganyan kaliit. O diba? Kakaiba yung kanilang okra dito. For today, yung iftar nila, kumain sila sa labas. Walang kape, walang sweets, walang ini appetizer. Nagpaluto si Amo nito dahil sabi niya, everyday meron na kaming bibigyang good for 3 men daw yung pagkain na dadalhin sa labas. Nilagay natin yung boiled beef and then nag-blend tayo dyan ng fresh tomatoes and yung broth ng ating pinakuluang karning baka. Naglagay tayo ng broth cubes, asin, paminta, and cumin powder. And then naglagay tayo nitong pomegranate molasses. Pakuluan natin yan until mag-reduce na yung sauce and malambot na yung okra. Ang pair naman nito ay sharia rice. So sa kabilang pot, nagisa na tayo dyan ng vermicelli noodles. Igisa lang natin yan until mag-golden brown. And then ilagay natin yung rice. Yung gamit kong rice, pag sharia rice dito, mix ng basmati and masri rice. So yung niluto ko nito, para to sa 3 men na pagbibigyan nila. And the rest ng pagkain na matitira, yun yung magiging dinner nila. Yung iftar nila kasi nakain sa labas. Yung kape nila, sweets, and yung lunch, kumbaga. Tapos, yung dinner nila, yun na yung kakain nila. Ito na yung matitira nito. So, bago sila matulog, kakain nila yung matitirang bamya. Ganon. Dito naman, gamit ko ang olive oil dyan. Nagisa tayo ng bawang. And then, nilagay natin yung fresh na coriander leaves. Igigisa natin yan until lumabas yung kaluluwa ng mga yan. And then, ilagay natin doon sa bamya na niluto natin pagka malapit na siyang maluto. So, everyday, kailangan 5:15, ready na yung mga pagkain kasi nga, bibigyan pa natin yung pagbibigyan ng mga amo na good for 3 men daw. Iwan ko kung saan dadalhin. Basta kanina, inabot or pinakuha sa driver dito. Tapos, hinatid dito sa kapitbahay. Or parang meron silang lalagyan na malaking lamesa. And isi-share nila lahat doon. Ilalagay nila doon bawat bahay-bahay dito. Parang maglalagay sila ganun. So, ito na nga. Naluto na yung ating bamya. Nagprito na rin tayo dyan ng sambusa. Sabi ni amo, 6 sambusa daw everyday. So, yung 3 men na yun, tagdadalawa. So, ang system nito, parang bawat bahay dito, parang napagkasunduan na mag-share sila ng pagkain and ilalagay nila sa pangkalahatang lamesa somewhere dito sa village na to. Village? Tapos, kukunin na lang ng someone na nangangailangan. Ewan ko kung tama ba ako. Makikibalita ako bukas. So, ito na nga. Prepare na. Bumili pa talaga si amo ng mga ganitong disposable para everyday daw may pagkain sa labas na dadalhin. And itong soup na to, ito yung chicken soup na ginawa natin nung nakarang araw. So, ininit ko na lang. Bukas din, ganito din yung system. Magbibigay din kami. So, magluluto din ako dito. Yung amo kong babae, parang magseparate sila bukas ng kain ng amo kong lalaki. Yung amo kong babae doon sa nanay niya, ewan ko yung amo kong lalaki kung saan siya kakain. Pero magpapaluto pa rin siya for the men and para sa kanilang suhor. And meron siyang pagkain na dadalhin daw bukas sa nanay niya. Ganon. Yan ang pinto eh. So, ito lang naman yung ganap namin. Si Bel naman dito, siya yung gumawa ng Vimto na to. Ito yung drinks din ng Ramadan.